Hey guys, so kamusta kayong lahat? So meron tayong client for today. So habang hinihintay ko siya, magkukwento muna ako sa inyo ng isang malungkot na nangyari dun sa isang client natin. So dito sa video natin guys, lagi tayo nagpapakita sa inyo ng mga experiences ko sa mga chine-check kong sasakyan. Marami na tayong nahuling tampered na mileage. Meron din naman hindi nga tampered na baha naman. Okay, so meron din naman hindi tampered, hindi nabaha, nabangga naman, di ba? Tapos ano pa ba yung iba? Yung mga documents, may mga sablay sa documents. Kasi syempre, isa sa mga requirement ng documents diyan yung ID ng seller, tapos yung pirma niya. Merong mga nagbebenta guys, okay lang na Xerox yung ID, basta yung pirma original. So may mga nagbebenta mga guys na yung pati pirma Xerox, wag ganon, wag kayong bibili ng mga Xerox yung pirma nung seller, kailangan original, okay? Sa dami ng nahuli natin na ganun, syempre may mga expected ko nagiging, tas mga nanonood sa akin, expected ko nagiging wiser na kayo ngayon. So mas nagiging alerto kayo sa mga bibilhin ninyo. Pero alam nyo ba guys, na kahit na marami na akong inilalabas na video sa tampering, sa bangga, sa nabaha, about sa documents, meron pa rin ako mga follower na nabibiktima ng matinding sales talk. Okay, so share ko sa inyo ngayon guys yung kapangyarihan ng sales talk. Okay, so ito, naipapabasa ko sa inyo. I-hide ko na lang yung picture ni sir tsaka yung pangalan niya dahil medyo naawa ako. Ito sabi niya sa akin: "Not sure if you remember me. I bought a red Mitsubishi Adventure and you asked me why I choose another vlogger when we already talk." Actually, matagal kami magkausap nito guys, nasa ibang bansa siya, magkausap na kami. Sabi niya, "Sir, pagdating ko ng Pilipinas, magpapahanap ako sa'yo ng adventure, Mitsubishi Adventure." Okay, so ang tagal, siguro every time na may mapapanood siyang bagong upload kong video, magsasabi niya, "Sir, baka may adventure dyan, may ganda-ganda ganyan." Ganon, so ang daming beses kami magkausap. Tapos dumating siya rito guys, hindi na ako ang kausap niya. Meron siyang ibang napanood na vlogger at siguro nagalingan sa sales talk, hindi na ako yung kinausap niya. Hindi na siya sa akin nagpahanap. And walang problema sa akin yun. Walang problema sa akin yun. Option nyo yan eh. Choice nyo yan eh. Okay? So ito yung nakakalungkot na nangyari sa kanya. Tuloy natin yung binabasa ko. "I found out that the odometer was tampered. When I bought it, the reading was 24K. 24,000 lang daw ang tinakbo. The original owner said that the reading was 110K when the bank repossessed it." Okay, so siguro sa curiosity nung may-ari, hinanap niya yung original owner. Tinawagan niya, tinanong niya kung ano yung original mileage nun bago na repossess. Repossess kasi daw yung yung unit, repossess. Okay, tapos sabi daw nung may-ari sa kanya 110 na daw ang mileage nun nung hinatak ni bank. Tapos ang ginawa niya, kasi si bank hindi siya yung pinagbilhan ni seller, hindi siya, car dealer at yung vlogger na ahente. Okay, so eto sabi niya, "I called the seller," yung seller mismo na pinagbilhan niya, yung car dealer tsaka ahente siguro, "and was told that the bank may have tampered it. Unbelievable." Okay, so sabi daw ni car dealer at ni ahente, baka daw si bangko ang nagtamper. Okay, so eto, bibigyan ko kayo ng isang malinaw na example. Actually guys, sa pagkakataon na to, sabi ko sa kanya, "Sir, medyo nasaktan nga ako eh. Kasi nung time na nasa ibang bansa ka, ako kinakausap mo. Every time na may upload ako, makikita ko magme-message siya, 'Sir, kamusta? Meron ka na bang nakitang adventure?" Sige sir, merong adventure. Kasi madaling humanap ng adventure guys eh. Nagkalat yan eh. Hindi yan yung kagaya ng ibang sasakyan ang hirap hanapin. Sabi ko sa kanya, "Sige sir, basta 1 week before ka uuwi, sabihan mo ko para madali kitang hanapan." Ayan, ganyan. Tapos pagdating nga niya rito, ang alam ko nga, kasi nga sinabi niya sa akin na gantong month, gantong date, nasa Pilipinas na siya. So sabi ko, bakit parang lampas na yung date na pagdating niya, hindi pa siya kumukontak sa akin. Hindi pa siya kumukontak sa akin nung time na yon. Kaya ako nagtaka na. Okay, so sabi ko, bakit kaya? Yun pala, siguro lumipas mga ilang buwan or ilang yan, nag-message na nga siya, nakabili na nga siya ng adventure kagaya ng gusto niyang mabili. Ang problema, nakabili siya sa isang vlogger din. So ayoko na lang pangalanan. Okay, bahala na kayong alamin kung sino yung vlogger na yun. Tapos
24K nung nabili niya yung Adventure. Binenta ng car dealer through the help of the vlogger as the agent. Tapos ayan na, sa curiosity niya, inalam niya sa first owner, hinanap niya yung first owner, kinontak niya or anything kung anong ginawa niya. Luckily nahanap niya, tapos sinabi daw ni first owner na 110 na yung mileage nung hinatak ng bangko. Ang ibig sabihin, nahatak yung unit, kaya nga naging bank repo. Tapos ang pinagtataka ko, paano naging 24,000 mileage? Tapos ang depensa ni seller, si bangko daw ang nagtamper. Okay, so eto guys syempre pumupunta ako ng mga bank repo, pumupunta ako ng auction, pumupunta ako ng BDO, PS Bank, Security Bank, RCBC, ano pa ba yung mga nagbabank repo na ganyan. Pumupunta ako doon. Hindi ako naniniwala si bank ang nagtamper nun. Bakit? Okay, kasi si bank kaya nilang ibenta ang unit kahit mataas ang mileage niyan. Kaya nilang ibenta. Hindi nila yan itatamper kasi mabibenta nga nila. Kahit gaano pa kataas yan, kahit 300,000 kilometers na yan, 400,000 kilometers na yan, kaya nilang ibenta. Noong nakaraan nga guys pati sa auction, naniniwala ako hindi sila magtatamper. Bakit? Kasi mabibenta nga nila. Kasi nung nakaraan nasa auction ako, meron doon 2016 na GLS Premium na Montero. Ang mileage niya is parang nasa 280 ata, 280,000 kilometers na. So nabenta lang siya sa auction ng parang mga 600,000. Okay? Tapos ang nakita kong kumuha, buy and sell. Imagine mo sa 600,000 ang selling price pa ng GLS Premium sa market mga nasa 900,000 pa eh. Yung mga matitino mga 900,000 to 1M pa. Tapos mabababa ang mileage, yung mga legit na mileage na Kaso 280 something na yung mileage ng Montero na yun, pero nabili ng isang buy and sell. Sure akong buy and sell siya. Kasi every time na pupunta ako sa auction, nakikita ko siya. So buy and sell siya. Tapos ang alam, syempre since 280 yon, mahirap ibenta ang isang sasakyan na may 280,000 mileage guys, sa totoo lang. Kaya for sure itatamper yon. So isang proof yon na hindi magtatamper si bangko tsaka si auction. Bakit? Kasi nga kaya nilang ibenta kahit gaano kataas ang mileage niyan. So si bangko, hindi rin naman, kaya ko rin nasabing hindi nagtatamper si bangko kasi ganito. Si bangko, pag may mga bank repo sila, inilalagay nila muna yan sa mga sa mga personal. Kunyari ako, gusto ko magkaroon ng sasakyan, pupunta ako sa bangko para magbid. Okay, sa mga paisa-isang unit nilalagay muna nila yun dyan. So isang linggo yung binibid ng mga personal owners na kagaya ko na gusto kong magkaroon ng sasakyan. Ngayon, kapag after ng, syempre kung ikaw bibili, hindi ka bibili ng 200,000 kilometers hahanap ka doon ng medyo mura-mura, medyo bata-bata yung mileage, di ba? So ang gagawin mo, titingin mo doon, uy, meron to 30,000, okay na to. Pero may nakita ka 300,000, ay ang taas, ayaw mo yan. Okay, so mangyayari, yung matataas ang mileage na iiwan. So syempre si bangko hindi naman pwedeng malugi. Kasi hinatak nila yan, tapos mabubulok lang sa sasakyan, hindi nila hayaang mabulok yan dyan. Ang gagawin nila, ilalagay nila yung mga matataas ang mileage sa per lot. Yung per lot na tinatawag, sa inyari sa isang lot, 5 sasakyan, o kaya isang lot, 10 sasakyan, ganun. Okay, so kunyari sa listahan na yon, sa isang lot, siyam doon ang gaganda, ang kikinis, ang bababa ng mileage, tapos yung isa may dent, faded yung pintura, mataas mileage or maraming issue, merong isang sablay doon. Sa per lot na yon guys, hindi mo pwedeng patanggal yung isang sablay, yung isang mataas ang mileage nyon. Kahit na 5,000 kilometers, kahit na sabi natin 500,000 kilometers na ang natakbo niyan, hindi mo pwedeng patanggal yun. Sabi mo kay bank, pakitanggal yun, yung 9 gusto ko yung isang yun mampangit, hindi mo pwedeng gawin yun. Kung gusto mo makuha yung lot na yan, kunin mo pati yung sablay na yon, pati yung may mataas na mileage na yon. So hindi, kaya si bangko hindi yan magtatamper guys, hindi siya magtatamper, hindi niya gagawin yun. Okay, so ito yung nakakalungkot na bagay, dahil na sales stock kasi veterano tapos yung ahente, tinitignan ko yung vlog niya, magaling talaga siyang mag sales stock, magaling siya mag promote ng unit. So sabi ko talagang
sa galing ng bibig nila, kaya nilang makumbinse yung client na wag na magpasama sa mekaniko. Okay, kaya yun yung nangyari sa client ko. Sa galing ng pagkaka-sales talk nila, kinalimutan niya na meron siyang kausap na jeep doctor. Siguro nung pumunta siya doon, ang mindset niya, papacheck ko to kay jeep doctor. Pero nung nandun na siya, syempre, ano yan eh, pagalingan na ng salita yan eh. Talagang, sir, maganda to, sariwa to. Kasi syempre hindi nila ipapakita sa inyo na pangit yung unit, na may dent, may scratches. Malinis na malinis yan, guys. Kaya nung time na nabenta yung unit, ayun, tas nalaman niya na 110 na yung tinakbo nung sasakyan, ang laki nung disappointment niya. Siguro bagsak ang feeling niya nun. Okay? So eto lang yung masasabi ko, guys. Kahit na marami na akong ina-upload na videos sa internet, sa vlogs ko regarding sa mga nahuhuli kong tampered mileage or mga may problemang sasakyan, makapangyarihan pa rin talaga ang sales talk. Nasa inyo na yan, guys, kung ano ba ang maninimbang sa inyo, yung sales talk ba o yung eagerness nyo na makakuha talaga ng matinong sasakyan. Okay? Ingatan nyo, guys, yung mga naipon nyo, lalo na nakakaawa dyan yung mga OFW eh. Kadalasan kasi sa mga OFW, hindi ko naman nilalahatan, hindi ko naman sinasabing may hirap ang mga OFW, pero syempre yung iba kasi dyan, aminin natin, first time magkaroon ng sasakyan. Kaya nga nag-OFW para makapagpundar ng sasakyan, mabili nila yung gusto nila. So first time na bibili sila ng sasakyan, tapos malalaman mo na tampered, ang sakit sa kalooban nun, ang bigat sa kalooban. Okay? So ang gawin nyo na lang, guys, syempre hindi rin naman ako perfecto. Dumarating din naman sa punto, guys, na kahit ako, may mga na-check din naman ako na nakalusot sa akin na, ay, hindi ko na-check, palitin pala yung bushing. Ay, hindi ko na-check, palitin pala yung langis. May mga ganun. Minsan may mga ganun din naman ako. Pero hanggat maaari, guys, hanggat kaya, ini-improve ko rin naman yung sarili ko. Tapos, from time to time, syempre, hinihigpitan ko rin yung pag-check. Okay? So, ang gawin nyo na lang, guys, hindi ko naman sinasabing sa akin kayo magpa-check. Kumuha kayo, guys, ng mekaniko na kahit anong mangyari, papanig sa inyo kakampi. Okay? So maraming salamat, guys, sa inyong panonood. Sana wala nang kagaya ni sir na matula dito. Nakakaawa si sir eh. Nakakaawa eh. Kasi nga, alam mo yun, yung chat siya ng chat sa akin, ilang buwan siya nag-chat sa akin na, sir, malapit na ako umuwi, ganito yung gusto ko. Sir, napanood ko yung ganito, ito yung gusto ko, mga ganyan, sana meron pa niyan pagdating ko. Tapos nang pagdating niya rito, siya yung hindi na kumontak sa akin. Tapos ayun, kumontak siya na iba, nakausap siya ng vlogger, nakabili ng tampered mileage, tas ramdam ko yung disappointment niya. Ramdam ko. Okay? So nakakalungkot man, wala na tayong magagawa. Kailangan na nating mag-move on. Okay? Maraming salamat, guys, sa inyong panonood at kita-kita po tayo next video.